Sa akin po, yung na-search ko lang po is sa burn offering. I-fully sacrifice yung isa-sacrifice yung animal dun sa altar, tas walang ititira. Kasi sinisimbolize doon nun yung as in yung total na surrender, yung as in yung buong mo daw, yung buong isusurrender mo daw yung buong iyo. At yung typology daw nun sa sa ibang Christianity, yung pagbe-burn offering nila is pinapoint din yan kay Jesus, and nire-represent doon nun na yung believers, i-offering nila yung buong buhay, kung paano nila in-offer ng walang natitira doon sa animal sa altar, ganun din doon sa buhay nila. Tapos yung sin offering naman po, yung animal's blood is na-place dun sa altar, tas yung other parts naman is na-burn sa labas. And yung Paul, blood, yung pinikwento mo. Yung type, kwento mo na yung type. yung typology po dun sa sin offering, yung blood niya mapupurify and magbibring ng forgiveness sa Hebrews 9:22 sa ibang Christianity po. Yan lang ang paliwanag nila. Parang walang pinag-iba rin eh. Gusto ko, sana may denomination. Meron kayo na EA1 sa Google na differentiate nila yung pagkakaiba. Okay? Of course, hindi ritual pagkakaiba. Kasi ritual, hinati na para may makain yung priest eh. Isa typology na pagkakaiba. Kasi pinaliwanag ko yung sa akin. Tanong ako, Brother Francis. Ako, Brother Francis. O sige, bago kayo magtanong, may dadagdag lang ako Yung mensahe natin sa Feast of Tabernacle, di ba? Pinanganak siya sa fall. Pinautismon siya sa fall. Sagot. Sabihin buong buhay niya, pang sarap talaga sa Diyos. Si Kristo yan di ganun din tayo. Brother Francis, Okay. ako sasagot ako. Naririnig ba ako? Sagot, Brother Francis. Hello? Sige, Di ba? Narinig ako, sagot. Sandali ba? Nasagutin niyo ba yung tanong ko? Ako may tanong din po. Isa-isa Yung muna, tanong sandali. kanina, sasagutin. Sandali. Tatandaan ko kayo So, may Dennis pa nga eh. May tanong din ba, Drep? Wala mo ng tanong. Sasagot daw si Dalaga. Kailangan tumbukin mo na yung sagot. Ang tinatanong ko, Ako rin. Ako naririnig ba yung Denomination. Oo. Sasagot na muna kasi ako. Alam ko na yung tanong. Oo. Berna, mauna si Dalaga. Sige. Yung burnt offering kasi, pinoforeshadow daw nin yung pag-sacrifice kay Jesus Christ. Doon pa lang sa Old Testament, kaya ipinagawa yun. While yung sin offering naman, ang itinatype nun, na imbis ikaw yung mamamatay, ang mamamatay is yung, yung sinless na hayop. Kasi nga, parang ipinasa mo sa hayop yung kasalanan mo. Ayun. Walang masyadong difference ang nakita. Pero, bagamat di mo binanggit, nagka-ideya ko, si Kristo yung burn, ikaw yung sin. Pwede yan, detalye rin na. May dagdag na sa susunod. Berna, tanong ba si Berna? Tanong ka, Berna? Ako po, Sister Concheng. Hindi, yung sagot. Hindi. Parehas lang kay Tatanggap ate. mo na si Berna. Parehas ka lang kay ate. Ang gusto ko malaman, yung paliwanag ng denomination. Same lang eh. Kasi yung Sige, sana may denomination nagpaliwanag ano yung pagkakaiba ng burnt sa sin. Okay? Offering. Brother Francis. Sagot ka, so Barbara. yung paliwanag niya isa, Brother Francis, yung dun sa umpisa. Sa umpisa. Naputol na. Di bali. Barmenan, ano sasagutin mo? Nagsasagot na sila na. Sige, yung Ako din po. mamaya na yung tanong mamaya. Yung tanong mamaya. Hindi, Yung, tanong. ano kasi, actually may differences lang yung fats saka yung mga laman loob. Doon sa burnt offering kasi yung i-skinned yung yung animals na dadalhin nila. So tatanggalin yung balat tapos yung isa-separate din yung mga laman loob, then tatadtadin yun tapos i-burn. Dito sa sin offering, isa-separate yung fats. Ito yung kaibahan ng sin doon sa burnt. Ang fats kasi, ang ibig sabihin yan yung pinakamasarap
na part, sabi dito. At sa Diyos, ang significance niyan, yan yung best for God. So sineseparate yun nung mag-slaughter niyan, then panghuli yun na susunugin. So iaano siya, yun yung pinaka best part of the animal, symbolizing the best for God.